Magandang hapon sa bawat isa at tayo muli ay magkakaroon ng live streaming. Bagamat maaring nagtataka kayo dahil alanganing oras, pero I decided na sa oras na ito magkaroon ng live streaming para sa midweek service, kasi paghapon ay napakahina yung ating signal dahil marahil maraming gumagamit dahil ang mga tao ay halos nandun sa kanilang mga tahanan. At ganun pa man, alam ko naman na tayo pa rin ay merong panahon para mabigyan ng pagkakataon ang pakikinig sa kanyang mga salita. At sa mga may mga commitment, sa mga hindi marahil makasubaybay sa hapon na ito, pwede rin naman nilang balikan later pag nandun sila sa kanilang mga tahanan na at nagpapahinga. So salamat sa Panginoon. Muli magandang hapon po sa bawat isa. At may mga developments na sa ating lugar patungkol doon sa tinatawag na adjustment ng community quarantine. So sa Pampanga, Bataan, Nueva Ecija ay meron ng improvement. Sila ay umimprove na sa general community quarantine. Ibig sabihin meron ng allowed na movement ng mga tao, pero still restricted pa rin yung mass gathering, restricted pa rin yung mga services ng mga churches. Dito naman sa amin ay modified enhanced community quarantine. So ang difference lang dun sa enhanced community quarantine ay papayagan na yung ibang mga businesses na magbukas para sa ekonomiya ng bansa, at ang mga tao ay magkaroon na rin ng pagkakataon na makapaghanap buhay. So napakahirap yung ating pinagdadaanan, in which timing din dahil ang ating tinatalakay ay yung lugar o dako, kalagayan na hinanda ng Panginoon para sa atin. At nandito tayo pa rin sa subject natin, 8th day, which is yung eternal age. At ang ating subtitle sa hapon na ito ay a perfect place for the perfect people. So makikita natin mamaya, hindi naman lahat ay papasok doon, kundi sila lang na sakdal. Bakit sila sakdal? Sapagkat sila ay bahagi ng eternal na programa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, when He was here, be perfect, for your Father in heaven is perfect. So, yan ang ating last part sa ating topic na 8th day, na pang-apat na ngayon. At tulad ng aking sinasabi nung nakaraan, maraming mga bagay na hindi natin maipaliwanag, hindi natin maisalarawan, sapagkat ang ating topic ay future events. Pero one thing for sure, tulad ng ating naririnig, yun ay perfect place. Ibig sabihin talagang wala na tayong hahanapin pa. So yung mga experiences natin, mga nangyayari ngayon dito sa mundo, I believe inallow yan ni Lord para lalo nating ma-appreciate yung mga bagay na inilaan ng Panginoon para sa atin sa araw na yan. At napakahalaga na hindi lang tayo mag-rejoice sa mga bagay na ipinasilip sa atin, kundi matiyak
natin na tayo ay makakasama at makakarating sa dako na yan na hinanda ng Panginoon para sa atin. Now, nais kong bumasa ng scripture bagamat I believe na ito ay may iba't ibang anggulo na pinapatungkulan, pero nais ko na basahin ito sapagkat ito ang ginamit ng ating Panginoon para isalarawan ang kanyang paghahanda. Hindi po tao ang naghanda sa lugar na yan, kundi ang ating Panginoon. Sa John chapter 14, verse 1 and 3, sabi ng ating Panginoon, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." So yan ay pangako ng ating Panginoon. Siya yung nag-prepare ng place. And of course, two things ang tinutukoy dito ng propeta, sapagkat sa message na things that are to be, ang tinutukoy niya rito na in my Father's house are many mansions ay mga theophany bodies. Pero dun sa future home, ang kanyang tinutukoy naman ay yung place na ating titirahan. Now, nais ko pang bumasa ng isang scripture, familiar sa atin yung Revelations 21, 2 hanggang 4. "And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. And he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death." Wala nang kamatayan, "neither sorrow," wala nang kalungkutan, "nor crying," wala na yung paghibik, pag-iyak dahil sa mga pagsubok, "neither there shall be any more pain," wala nang sakit, "for the former things are passed away." Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, ako ay nagpapasalamat sa hapon na ito na binigyan mo muli kami ng pagkakataon upang pag-usapan ang iyong mga salita. Alam ko, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga salita na ito, nagkakaroon kami ng inspirasyon, nagkakaroon kami ng lakas upang aming maharap ang lahat ng pagsubok na ito na merong kagaanan, sapagkat ikaw, Panginoon, ang nangako, ikaw ay nagpahayag ng salita na alam namin langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang iyong mga salita kailanman ay hindi lilipas. Sa iyo ko binabalik ang pangunguna, pagpuri, pagsamba. Ikaw magpatnubay, alisin mo, Lord, ang anumang kaisipang makatao at ang iyong kaisipan lamang na ayon sa iyong salita ang mahayag sa aming pakikinig. Maraming salamat. I give you back all the glory, thanksgiving, and honor, Panginoon, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. So, salamat sa ating Panginoon. Of course, nakaraan nakita natin yung literal na place upang hindi tayo ma-confused. Meron pong lugar na kung saan tinatawag na New Jerusalem, pero we cannot deny na ang New Jerusalem din ay ipinatungkol doon sa tinatawag na nobya ni Kristo, sapagkat yon ay pangako ng ating Panginoon sa mga mananagumpay. So don't be confused. Kaya yung iba ay nako-confused dahil pinaghalo yung literal at saka spiritual. So yung literal New Jerusalem, yun yung iaangat, ipupush out mula doon sa kalaliman ng lupa, doon mismo sa
Mount of Olives, samantalang yung New Jerusalem na spiritual ay bababa mula sa langit ayon sa ating nabasa. So, pangako yan ng ating Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 12. Sabi niya rito, "Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, and the name of the city of my God." Ilalagay ko rin sa kanya ang pangalan ng bayan o syudad ng aking Diyos, which is New Jerusalem. So hindi yan contradict, "which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name." So hindi po dapat tayo mahilo na pag tinukoy natin ang New Jerusalem, merong literal na New Jerusalem, meron din spiritual na New Jerusalem, na yun ay walang iba kundi ang bride na bababa pagdating sa time na yon. So, just to settle our minds, nais kong bumasa ng quote na ang bride ay tinawag din na New Jerusalem, sapagkat yun ang tinutukoy ng scripture na kung saan sinabi, "Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos." Yun yung reward sa mga overcomer, "at ang pangalan ng syudad ng aking Diyos na walang iba kundi ang New Jerusalem." So sabi rito, now what's the name of God? Jesus. If you want to jot it down, Ephesians 3:15 said, "In heaven and earth all is named Jesus." You see, all right. "And the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which comes down out of heaven from God, I'll put on him." If you see, it's all the same name. You should already quote it. "I will put on him the name of the city of my God." Okay, ilalagay ko sa kanya ang pangalan ng syudad ng aking Diyos. The city, he goes ahead and say, which is the New Jerusalem. See, the New Jerusalem, I'll put on him the New Jerusalem. Now the bride or the church is the New Jerusalem. How many knows that? The church itself is the New Jerusalem. Yun ang bababa sa time na yan. So iba yung ipupus up, yun yung literal na New Jerusalem, pero yung bababa, yun yung spiritual na New Jerusalem na walang iba kundi yung bride o yung church. So hindi po nagkaroon ng contradiction, kundi na i-reconcile lahat yung mga quotation ng prophet. Kasi ang quotation ng prophet, meron kayong mababasa na yung city ay ipinus up, meron din kayong mababasa na yung city ay bumaba. So hindi na ngayon controversial, hindi na ngayon parang nag-contradict, kundi ito ngayon ay na-i-reconcile. Dahil merong city na i-raise up, merong city na ibababa, at yun ay walang iba kundi ang nobya na titira mismo doon sa city. Okay. Now, so to prove, sabi niya, let's prove it. Revelation 21, I think it is. There what I want. Let's look back here so we can show you. The Bible said, prove all things. See, now Revelations 21. Listen to this. You want to see what this new city of his God's name is? And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven, the first earth was passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem,
coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. The new church is the Gentile church, the bride. The bride is a Gentile, and the Gentile has his name. He took a people out of the Gentile for his name's sake. So na-possess din ng bride na ito ang name ng ating Panginoon. So, I believe it's clear na hindi dapat tayo ma-confuse about this New Jerusalem. Paano nangyari yan? Let us see what the prophet said dun sa future home. And when the holy fire of God sterilizes the earth with the chemicals, He has lifted His bride. Iangat ng Panginoon yung bride, which can come into heaven with Him, kasama ni Lord, kasama ng groom. While this is going on, abang nagkakaroon ng baptism ng fire ang earth, kasama ni Lord ang bride sa heaven, and comes back upon the earth again at babalik dito uli sa lupa, and new heavens and new earth. So kung titignan ninyo, spiritually speaking, yung new heaven, new earth, hindi lang yung atmosphere, hindi lang yung earth na ito ang tinutukoy din, kundi yung heaven, which is God Himself in a part of this earth, which is yung body. Kaya pag sinabi nating heaven and earth, pag sinabing nating heaven, it's all about God. And then, when we say earth, it's His manifestation. Kaya, pag sinabi ng prophet, heaven and earth embrace together, yung heaven nasa iyo, which is yung God, and then earth, which is this body, ay nagkaroon ng uniting. So, pag sinabi nating new heaven and new earth, pwede rin na natin i-apply sa tinatawag na God in a tabernacle. And that tabernacle ay walang iba kundi yung body of God mismo, which is yung glorified body na si Lord kasama yung kanyang bride. Yan ay body. Okay? And then, new heaven and new earth, atmosphere, and then itong earth na kung saan dito tayo magdudwell. So, it will be a wonderful. So, nakita na natin yung iba't ibang anggulo patungkol doon sa dako. At ating alamin ay yung mga kondisyon doon. At tulad ng aking sinasabi, ang magagawa lang natin ay sumilip sa ilang portion na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng propeta, pero still, lalo nating ma-appreciate ito kung nandun na tayo. Kaya parang si Queen of Sheba, narinig lang niya ang tinatawag na yung bantog o yung kadakilaan ni Haring Solomon, pero nung nandun siya, lalo niyang na-appreciate at sabi niya, kalahati lang pala yung aking narinig sa aking mismong nasaksihan. So, ganun din tayo, may mga impormasyon na nasisilip tayo, pero mas lalo ang ating, mas lalo nating makita ang kadakilaan, kaluwalhatian ng lugar na yan pag nandun na tayo. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay tiyakin natin na tayo nga ay makakarating doon. Of course, hindi ka makakabalik doon kung hindi ka eternal part ng ating Panginoon, hindi ka naroon sa kanyang eternal na kaisipan. We are so blessed dahil I believe na accepting and believing this message with the right heart ay malaking bagay yon sa Panginoon. So ang prophet nagtukoy na magkakaroon talaga ng 100% change. So itong na-experience natin ito, yung iba ina-appreciate itong mundo na ito. Kaya nga nung dumating ngayon yung pandemic, biglang nag-iba na naman yung pihit ng isip ng
tao. Wala palang permanente dito sa mundo na ito. Kahit mayaman na bansa, kahit na napagandang bansa, napakalinis na bansa, napaka-peaceful na bansa, kayang sirain any moment, just like what happened in this pandemic. Pero pagdating sa time na yon, ating alamin, wala nang anumang bagay na pwedeng sumira o bumulabog. Ipinakita lang sa atin dito ng ating Panginoon na ang mundo na ito ay talagang kailangan ng baguhin at walang sino man din na magmapuri at magmalaki habang nandito pa tayo sa kalagayan na ito. So, magkakaroon ng total change. Yun lang naman ang kailangan natin. Hindi po yung new normal na sinasabi ng mga gobyerno, kundi talagang new place, new condition. At hindi mangyayari yan maliban ang Diyos mismo ang gagawa. So sabi niya, Revelations 21, 1 and 4, inulit niya yung scripture. And I just want to read it. Paano in-express ito ng prophet. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. And they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. So, yun ay pangako ng ating Panginoon. How wonderful! All of God's wonderful promises fulfilled. So, lahat ng pangako ng Panginoon ay mapufulfill. It will be all over. So, may katapusan po yung ating mga pagsubok, may katapusan po ang ating mga kalumbayan, may katapusan po itong mabigat na ating pinagdadaanan. The change will have been completed. So, yun ang mahalaga. Magkakaroon ng completion yung change. From out of this temporal condition, ibabalik tayo o ma-manifest ng Panginoon yung tinatawag naman na eternal condition. At yan po nga ay magaganap sa ikawalong araw o yung tinatawag na eternal age. So sabi niya, the Lamb and His brides forever settled in all perfections of God. So mahalaga dito makita natin yung Lamb, si Lord, at kasama ang bride. Kasi yun ang pinaka-highlight doon sa tinatawag na eternal age. Kung napansin nyo, yung Adam and Eve, naroon, hindi po si Adam and Eve doon sa Garden of Eden, pero yung second Adam and second Eve na siyang king and queen. Hindi mo siyan pwedeng i-separate o paghiwalayin because to begin with, they are one. Okay. The Lamb and His bride forever settled in all the perfections of God. Describe it. So ito yung sinasabi ko na hindi talaga kayang ipaliwanag sa ngayon. Meron man tayong nasisilip na portion, pero maliit na bagay yon. Just like, tulad nga ng halimbawa natin, yung Queen of Sheba, narinig lang niya, nagkaroon siya ng maybe imaginations, ano yung nandun, pero pagdating niya, halos nahimatay siya dahil sa tindi ng kalwalhatian ng kaharian ni Haring Solomon. And greater than the kingdom of Solomon will be there, sapagkat nandoon ang tinatawag na perfections. Okay. Describe it. Who is able to do that? No one. Walang sino man na makapaglarawan sa kalwalhatian yon. Think about it. Dream about it.
Read what the Word says about it. Yes, we can do all of that. Yet we can only know an infinitesimal part of it until it becomes reality in the first resurrection. Bakit ganon? Bakit first resurrection? Kasi I believe with all my heart, during the time when we receive our theophany, you will know all things. So ganon, mga kapatid, bakit plenace niya yung tinatawag na realization dun sa first resurrection? Kasi when we receive the theophany, of course, 100% makita na rin natin ano yung eternal plan of God pagdating sa bagay na yun. But of course, it will be more when we will be there. Okay, so hindi talaga po pwede na i-describe ito. So ang ating ginagawa ay masilip lang natin bagamat it's just a portion. Kasi pinag-usapan nga po natin ay eternal things. Pag eternal things, it's beyond sublime. It's without words that we can use. Hindi kasya yung salita na pwede natin gamitin para isalarawan. Now, sabi pa ng prophet, I will go and prepare a place for you. Take you out of this pest house and deliver you into my Father's house. Message yan ng prophet sa things that are to be. Sa things that are to be, ang tinutukoy ng prophet ay yung theophany and then glorified body. Pero sa future home, ang tinutukoy ng prophet ay yung tinatawag na eternal condition o yung tinatawag na perfect place na doon tayo mananahan. Sabi niya, there you are, take you out of this old earthly pest house. Kasi yung katawan natin, tayo ay dadaan sa process which will be the same as this earth. Okay. He's gone to prepare a place, a perfect place, where no evil exists. Wala na po ang evil spirit. No evil exists. No sickness exists. No old age exists. So wala na pong pagtanda roon because we will have our glorified body. No death exists. Wala na rin kamatayan. It's a perfect place calling you to that perfection. And you have to be perfect to get there. Sa malinaw na malinaw, kailangan maging perfect tayo para makarating doon. Now, hindi natin kaya yan sa ating sarili. It takes God, mga kapatid. Of course, it takes God, but you have to be part of Him to begin with, to be perfected. The Bible said so. Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. It's a perfect kingdom. So it must be a perfect people come. Because you have to stand and be married to a perfect Son of God. And you must be a perfect bride. So how can you do it through anything else but the perfect Word of God? So kailangan yung perfect Word ay ating ma-receive. Yung perfect Word, hindi lang ma-receive, kundi maging isa tayo ron. Kasi kung hindi, mahirap. May mga papasok doon, hindi naka-receive ng perfect Word, pero they will be judged according to their work. Sa atin naman, if you are part of the bride, automatically, you will manifest the Word. Hindi po yung tinatawag na fabricated, you will just manifest it because the Holy Spirit will throw you to be subjected with that Word. So, kailangan yung perfect Word of God. And tayo ngayon ay nandito na sa huling panahon wherein the seals were open, yung fullness of the Word, sa pamamagitan ng
revealing of the perfect word, ay ating ngayong nakita yung perfectong salita ng ating Panginoon. Pag sinabi nating perfectong salita ng ating Panginoon, hindi po yung tulad ng ating kaisipan na kaya na nating mag-compare ng scriptures, hindi po. Ang perfect word of God ay walang iba, hindi po yan letra, kundi person. And that person is both masculine and feminine. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ngayon nahayag yung perfect word, na itong perfect word na ito pala ay both masculine and feminine. So sabi ng prophet, yung logos o yung word ay merong part, which is yung tinatawag na bride. Kaya na-reveal ngayon in this day na itong word na ito, just like in the beginning, ay both masculine and feminine. At nagkaroon na ito ng tinatawag na manifestation in this day. So, okay. Salamat sa Panginoon. So, maliwanag, no evil exists, no sickness, no old age, no death exists. So, sabi ng prophet, there will be no graveyards on the hillside of glory. Wala na pong mga libingan kasi wala na pong mamamatay doon. Unlike today, kung susubaybay kayo sa internet, makikita nyo yung every country may mga death toll. Okay? Na namatay dahil dito sa pandemic na ito. So halos napakarami na, and infected na actually ay more than 4 million. At merong forecast na mas marami pa ang magkakasakit at mas marami pa ang mamamatay. Maliban talaga mag-intervene ang ating Panginoon. Kasi kung kaya nilang i-control yan, supposed to be meron na silang vaccine, meron na silang gamot. Pero mga kapatid, hindi po basta-basta i-develop yung vaccine, hindi pwede basta-basta i-develop yung gamot. Dadaan pa yan sa napaka-astringent na tinatawag na clinical trial. At admittedly naman, ang mga scientists ay nagsasabi, it will take 1 or more than 1 year para doon sa tinatawag na vaccine. At of course, we know, maliban na hindi yan ipahinto ng Panginoon, wala talaga pa rin magagawa ang tao. So there will be no graveyards on the hillside of glory, no doorknobs will hold a funeral wreath, no tear will spout on it, no hip-hop sad, no storms will strike it, it all be glorious there. So, puro kalwalhatian na naroon, walang kamatayan, wala na pong sementeryo, wala na ring hospital. The reason why nagkaroon ito, dahil sa unbelief ni Eve sa Word of God. Nagkaroon ng hospital, nagkaroon ng punerarya, nagkaroon ng sementeryo dahil lang sa hindi paniniwala ng ikalawang babae, o rather yung unang babae sa time na yon, na walang iba kundi si Eve. And we are so thankful, may second Eve na 100% maniniwala sa salita ng ating Panginoon. Okay, so malinaw na malinaw, wala na pong sementeryo doon sapagkat wala nang mamamatay, wala na ring pagtangis dahil sa kabigatang nararamdaman sa isang pagpanaw, no? So, ano pa? Isaiah 9:6, and of His peace and of His increase there shall be no end. The government shall be upon His shoulders. His name will be called Counselor, Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father. And the government shall be upon His shoulders, and of His increase and of His peace there is no end.
even the animals is there. So malinaw na malinaw, pati mga hayop ay naroon din. Pero hindi tulad ngayon na ang hayop sa kapwa hayop ay nagpapatayan, nagkakainan. Yung hayop namiminsala, but pagdating doon, it will be peaceful. So yung mga leon, yung mga lambs ay magkakasama, pero wala nang karahasan sa kanila. Okay? So, outside the gates of the walls, spread across the new earth, nations will dwell in eternal peace. Ang mga tao na mananahan sa labas ng syudad ay magkakaroon ng eternal na kapayapaan. Wala nang digmaan, wala nang jealousy, wala nang pataasan. Yan ngayon ang dahilan kung bakit may kaguluhan, may pataasan, may lalo doon sa description ng ating Panginoon sa kanyang diagnosis sa panahon na ito, na ang tao ay maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Okay? So, now what? Honored kings will bring their glory into it. No sin can be there. Wala na pong kasalanan doon. No more bob-hair woman will enter that city. I'll guarantee you that. No more short-wearing, cigarette-smoking, whoremongers, whores, or liars, idolaters, whatever they was, won't enter that city. Kaya kung meron man ngayong ganyan, the only way makarating siya doon ay i-change yan ng Panginoon. That is only the key. Kaya nga mayroon tinatawag na changing. Mayroong new birth, mayroong born again. Kailangan talaga yung change from inside and out. Kung walang change inside, don't expect na magkaroon ng change outside. So malinaw na malinaw yan. So nakita natin kanina na magkakaroon talaga ng total change. So the key there ay yung change. Okay? Nothing to defile its holiness shall enter there. That's what he said. All has passed away forever. So magkakaroon pa rin ng mga tao sa mundo na ito, pero lahat yan ay peaceful. Walang digmaan, walang kaguluhan, walang pagbabangayan, puro kapayapaan. Kasi ang mga tao na naroon ay mga humble at hindi hambog na mga tao. Kaya dito kasi ngayon ay pataasan, pasikatan, kaya merong awayan. Pagdating doon, ang mga tao ay mananahan na taglay ang kapayapaan dahil lahat sila ay nagpapakumbaba sa kalooban ng ating Panginoon. That's the only way. Kung tayo ay magpakumbaba sa kalooban ng Panginoon, na iyon ay walang iba kundi ang kanyang salita, wala tayong magiging problema at magiging payapa tayong mamumuhay. Hindi naman sukatan yung yaman upang tayo ay magalak, upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Bagamat makakadagdag yon, pero importante, malinis yung ating mga puso, malinis yung ating mga kaisipan. Kapos man dito tayo sa material, but one thing for sure, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon sa ating mga pangangailangan. So, maliwanag na maliwanag, magkakaroon ng tinatawag na eternal peace. Ano pa? Sabi rito, no cold winter can hurt it. The hot summer can hurt it. The deserts will bloom as a rose. Sin and sinners are gone.
God and His creatures and creation is dwelling together in perfect harmony. As the heavens and the earth is husband and wife, so is Christ and the church, and they all meet in one big glorious plan of redemption and is brought right into the bosom of God again. So, wala na pong cold winter. Malinaw na malinaw, wala na ring hot summer. Ngayon, napakainit po rito. 43 yung na-record, may mas mataas pa. Kaya sobrang init. Sa ibang mukha naman ng mundo ay sobrang naman ang lamig, negative naman. So, malinaw, sabi ng prophet dito, wala ng cold winter, wala na ring hot summer. Wala na rin, of course, yung tinatawag na four seasons. Okay? Kasi may mga extremities yan. Pag summer, sobrang init. Pag winter, sobrang lamig. So malinaw na malinaw, no winter nor hot summer. So ano magiging kalagayan? I believe with all my heart, just like sa Garden of Eden, sabi ng prophet, they were in a condition, they fellowship with each other in a cool of the day. Yung katamtaman lang na lamig at hindi mainit, hindi yan sobra din naman yung lamig. So maliwanag na maliwanag, perpekto yung tinatawag na kondisyon o yung kalagayan ng temperature ng mundo na ito. So hindi ako po ang nagsabi, ang prophet po ang nagsabi. No cold winter can hurt it. The hot summers can hurt it. Sabi niya, the deserts will bloom as a rose. Pati yung mga disyerto ay magkakaroon din ngayon ng tinatawag na vegetation. Magkakaroon ngayon ng tinatawag na uusbong din na halamanan sa mga disyerto. So malinaw na malinaw, nagkaroon ng disyerto dahil sa sobrang init. Nagkaroon din ng tinatawag na Antarctica, ano pa yung isa, Arctic, dahil sa sobra naman na lamig. So makita natin, lahat ay mawawala yan at magiging perfecto lahat. Okay? So, salamat sa Panginoon. At of course, lalo nating ma-appreciate yan pag nandun na po tayo. Ang mahalaga, lagi kong uulitin, makatiyak tayo na tayo ay makakarating doon. Okay? Sabi niya, another thing, in the new earth and new heaven will never be blackened again. When this new earth is to come, the devil will be Satan. He is still loose now. He is accuser. But in the new earth, he will be bound and cast into the lake of fire. It is in this holy fire. Then in this new earth, let's look at it for a few minutes now. In this new earth, the skies will never be black again. No, that's from the curse, see? Never be black again with angry clouds. So, wala na po yung thunderstorms, wala na rin po yung hurricanes, wala na yung typhoons, wala na po lahat yan. Okay? Yun daw ay bahagi ng sumpa na tinanggap ng lupa na ito. Wala na pong bagyong Ambo na this Thursday ay maglalandfall sa Bicol region. So matinding init, tapos merong bagyo na darating. Hindi naman ganong kalakasan, but of course, meron pa ring hangin yan at meron pa ring tubig. So, pagdating sa time na yon, wala na po yung mga yon. Hurricanes, typhoons, pare-pareho lang din naman yan. Iba-ibang mga category. Meron pang tornadoes. Bagamat sa Pilipinas ay seldom yung tornadoes. Nakikita natin yung deadly tornadoes dun sa United States,
So wala na po lahat yan. Yung thunderstorm, wala na po lahat yan. Okay? So malinaw na malinaw. Winds will never blow across her again like that. May wind pero hindi po ganun ka mapinsala. Okay? No, she'll never tear up the trees. Yung bagyo talagang matutumba ang lahat, depende sa lakas. And tear up the houses and turn over the things. Lightning and the wrath will never belch from Satan across there and kill a man walking down the road or burn up a building. So wala na yung thunders, wala na yung lightnings. So lahat ay magiging peaceful. What a day that will be. Sapagkat yung malakas na hangin nakakapaminsala, yung kidlat ay nakakapinsala. So lahat yan ay mawawala na doon. See? No more. There'll be no more typhoons swept down or storms and tornadoes and tear up houses and kill little children and things. Won't be no more trying to destroy. It won't be there. Satan is cast out. So, malinaw na malinaw. Wala nang pangangambahan ang tao na ganitong mga kalamidad, bagyo, tornado, wala na rin yung sobrang init, wala na rin yung sobrang lamig. So, think of it. So, talagang perfect yung atmosphere, perfect yung environment, perfect din yung tinatawag na climate at yung lamig o yung tinatawag na temperature ay magiging perfect. So malinaw na malinaw mga kapatid. Ano pa? No beast will be there to destroy you again. So ibabalik ng Panginoon ang original na condition pati ng mga hayop. Wala na pong mga ngagat. Unang-una sa kanyang kapwa hayop. Wala na ring mga ngagat na hayop sa mga mananahan doon. When you walk down the road in the flower gardens, there'll not be any serpent there to hiss at you and bite you. Wala nang mga ngagat na cobra o mga ahas with his poison venom. Won't be wonderful? Kaya panatag ang lahat. Peaceful. Walang pangamba, walang pag-aalala. Dahil nakita na natin, walang mga hayop na mapaminsala, pati atmosphere, lahat, everything will be perfect. Mga tao will live with eternal peace. So, kaya nga sabi, i-describe natin, hindi natin kayang i-describe. Imaginein natin, hindi rin natin pwedeng imaginein. Isipin natin, lalong-lalo ng isipin natin, ang dami pang interruptions. Pero mga kapatid, ang gagawin lang natin, itong ipinasilip sa atin, at sasabihin natin, it's nothing but the truth. So, with faith in our hearts, dapat tayo ay maging excited makarating sa dako na yan. As a believer, I am 100% and my family who are also serving the Lord. And of course, yung lahat ng sumusubaybay 100% at naniniwala sa pangangaral sa huling panahon na ito, I believe with all my heart. It's really by our character makikita
kung tayo nga ba ay makakarating doon o hindi. Pero pag ang tao, wala siyang interest, ang priority pa rin niya ay mundo na ito, there must be something wrong. Right now, if our thoughts ay ganito, Lord, i-delay mo pa ang iyong coming. So there must be something wrong. Dapat, kung ano ang kalooban mo, Lord, kung darating ka ngayon, I am prepared. Okay. So, maraming mga bagay, mga kapatid. Now, there will be none of the new earth ever mounted up to a little yellow sandbank for a grave, be none of them there. Man and God has come together. Bride and bridegroom, heaven and earth has embraced each other. God has come down to dwell among man. His tabernacle is with them. There will be no more sin, no more sorrow. Never will there ever be a teardrop of a mother's cheek over her baby. Amen. It won't be on that new ground. No, it's redeemed. It belongs to Him and for His that was redeemed out of it. So, inilaan yan talaga ng ating Panginoon para lamang doon sa mga nasa Kanya na nung una. How? Yung mga nandun sa Kanyang kaisipan bago itatag ang sanlibutan. Now, ilan na lang po siguro, it will be changed from this creature that I am. When that day comes, for I'm going to that city, I'm bound for that beautiful city. Are you? We are bound to that beautiful city. So ang prophet ay nag-e-express dito ng kanyang saloobin after finishing na mai-share niya yung kanyang nakita sa mga vision na pinakita sa kanya ng Panginoon regarding this condition ng eternal. Sabi niya, if this isn't so, then I've thrown my life away. Kung hindi ito katotohanan, ay sinira ko lang ang aking buhay. I've taught others deceitful things. Ang aking tinuro pala ay mga mapandayang mga bagay. But when I look down and see that the promise He made of this day, and see it vindicated, and look at this 1,500-mile square congregation set there, an elect that's been called from denominations and races and creeds and things, gathered together, as I see the word vindicating itself, I know beyond one shadow of doubt, the jewels of my crown will outshine everything in the world at that day. So ito yung dapat pinakahahangad nating lahat. Marami kang pera dito, kung hindi ka naman makarating doon, it's useless. Wala kang problema, masaya ka rito, hindi ka naman makakarating doon, it's useless. Ayun, maybe may mga pinagdadaan ka rito, pero hindi nawala yung hawak mo, pagtitiwala mo, pagtungtong mo sa salita ng Panginoon. Then, I will tell you, kasama kita, sama-sama tayo natutungo sa dako na yon. There will come a time, people, we're not gathering here for in vain. Hindi naging walang saysay
ang ating pagtitipon. Bagamat sa ngayon ay restricted pa rin ang gathering, pero it doesn't matter. Ang mahalaga ngayon, nasa tahanan man tayo, pero 100% pinaniwalaan natin, 100% pinanghahawakan natin ang kanyang mga salita. So again, it's not the building that is the church. It's us. Tayo yung tunay na church ng ating Panginoon. So kaya nilang isara yung church building, pero tayo kailanman hindi tayo pwedeng pigilan, hindi tayo kailanman pwedeng busalan. Talagang ipapahayag natin ang salita ng ating Panginoon sapagkat ito ay kinakailangan. So, we're not gathering here for in vain. We're only waiting for the time. It is very late, but Jesus is still very, very near. And His glory, it's wonderful. His name shall be called Counselor. Okay. His name shall be called Counselor. That city, can you see it? There is where the bride and the groom will settle. Kaya nga tinawag yan na future home kasi doon tayo magse-settle. So para magkaroon lang tayo ng kaunting view sa tinatawag na events, which is a type ng pag-aasawa. Remember, yung marriage is just a type of the reality na relasyon natin sa ating Panginoon. Okay? Yung husband and wife is just a type and shadow ng reality which is si Christ at ang bride. Sa 7 church ages, yun ay tinatawag na courting o panliligaw ng ating Panginoon. Ngayon, pagdating sa tinatawag na Pentecostal age or restoration, binigay yung napakaraming gifts. Parang ganun din yung nanliligaw. Talagang ibinigay nung lalaking manliligaw yung mga gifts. Kaya yan ay type ng tinatawag na Pentecostal age. Giving of the gifts. Pero hindi naman habang panahon ay ganun ang kalagayan. Meron din marriage. At ngayon sa ating time, ito yung marriage, uniting time of the groom and the bride. Pero hindi rin dito magtatapos dahil ang pinaka dulo ng marriage ceremony ay yung tinatawag na marriage supper. At yan ay mangyayari clearly 3.5 years. So right now, ang spiritual marriage ay ongoing, and after this, we will go to that marriage supper. Diba ganun yung sequence ng mga ikinakasal. Courting, remember, church ages, courting. Dito sa bride age, ito yung uniting or marriage. And then we will go to the marriage supper. And then millennium ay honeymoon. Okay? Let's say, yung ikinasal, yung couple ay honeymoon dun sa ibang bansa, o kung kaunti yung budget, dito sa Baguio o Tagaytay. Pero one thing for sure, uuwi rin sila kung saan sila magsesettle. At yun yung tinatawag na future home. So yan yung gagawin ng ating Panginoon. Yung 8th day ay future home. Doon daw, sabi ng prophet, magsesettle yung bride and groom. And never again. If you think it's wonderful when we drive hundreds of miles to sit here and feed on His Word, which this is only a shadow, what it will be when we live in that city with Him. Mananahan tayo ron, nakasama siya dun sa city. When I live next door, neighbor to you. Kasi plenty of rooms.
or hindi yung room na ating iniisip. Actually, ang ginamit na term ng prophet din ay houses, and that houses is made of gold. At yung daanan doon, yung streets, ay gold. Grabing ganda, may mga hanging gardens, perfect, yung mga puno, everything will be perfect. Nandun yung different flowers, maaring hindi natin nakikita yung iba't ibang klase ng flowers. May maybe mga halaman na extinct na, hindi na natin nakikita, but everything will be restored. Wala na rin, of course, pollution. Wala na rin ingay. So makita natin, wala nang pangamba. Everyone rather will live peacefully. So ang sabi ng prophet, when I live next door, neighbor to you, and when we eat of those trees, and we will walk in those streets. So may literal tree doon na sumisimbolo pa rin doon sa tinatawag na reality na tree. So nakita natin, sabi ng prophet, just a review, yung tree of life ay si Christ, at ang tree of life na yan, bagamat merong na-produce out of it na bride tree, hindi po dalawa because it's a symbolical. Pero doon, I believe with all my heart, may mga punong literal na talagang namumunga at that time. Okay? So, when we walk up those streets of gold to the fountain, drink from the fountain, walk into the paradises of God, with angels hovering the earth, singing the anthems, just like sa time ni Adam before the fall, open sa kanya yung heavens, he can see those angels hovering. Nawala lang lahat yon after the fall. But in that day, aalisin lang ng Panginoon yung lahat ng lambung. Then we can see those spiritual beings, those angels hovering, and hear them singing. So hindi ko lang nakita yung quote na yung choir doon ay matindi dahil it will be a combination of the heavenly and earthly members of the choir. So grabe siguro sa time na yon, no? So yung denomination lang natin makikita, grabe yung pagkanta nila, no? Lalo yung parang nandun yung kumpletong orchestra, grabe yung napakaganda, napaka-perfect yung kanilang rendition, kasi grabe rin yung kanilang tagapagturo, grabe rin yung kanilang pagpra-practice. Pero I will tell you, mas matindi doon sa lugar na yon. Okay, one time, nabanggit ng prophet, nandun ako doon sa lilim ng isang puno sa tabi ng river na yan, at nagre-relax habang nakikinig sa mga anghel na umaawit kasama yung mga tinawid ng Panginoon doon just to worship. So I do believe na hindi rin natin pwedeng limitahan o hatulan yung mga umaawit din talaga, gifted na umaawit ng papuri sa Panginoon. God knows their heart. So makita natin, ang pwede lang natin makita, I don't know if how the Lord will judge them, pero lahat yan, hindi man makagawa ng kanta yan patungkol sa Panginoon pag hindi sila binigyan ng inspiration. So I do believe by that, i-allow sila ng Panginoon makatawid. Amen. Ang kanilang purpose there is just to worship. Kasama nila yung mga angels. So sabi niya rito, with angels hovering the earth, singing the anthems, oh, what a day that will be. It worth all. The road seems rugged, sometimes it gets hard. Lalo ngayon,
but oh, it will be so little when I see Him. Kaya nga sabi ni Paul, hindi pwedeng ikumpara ang mga pinagdadaanan natin, yung mga sufferings natin sa mga bagay na ihahayag sa atin ng ating Panginoon. Spiritually speaking, hinahayag niya na sa atin, pero iba pa rin yung tinatawag na full manifestation. At yun, ang tawag ng prophet doon ay perfect place for the perfect people. So, what will the bad names and things that they've said, what will that be when I see Him in that beautiful, beautiful city of God? Kahit na ano yung criticism nila sa atin, pangit man yung kanilang tingin sa atin, tayo man ay pinagsalitaan ng mga pangit na salita, pero pagdating sa time na yon, malilimutan mo lahat iyon. Parang halimbawa nga sabi ng ating Panginoon, pag yung mother ay nasa travail in pain, grabe yung kanyang pinagdadaanan, pero pag lumabas na yung baby, lahat ng kanyang pinagdaanang pagsubok, pain ay lumalampas at napapalitan yon ng matinding kagalakan. Ganon din sa atin mga kapatid. So, yan ang aking mga nag-gather na mga bagay na paglalarawan kung anong kondisyon, kalagayan sa tinatawag na 8th day. So, pinaka-highlight dyan at makapagbigay nawa sa atin ng matinding kagalakan. Hindi po tayo mananahan outside the city, kundi mananahan tayo sa city mismo, na kung saan ang pangalan ng city na yan ay New Jerusalem, na kung saan, sabi ng ating Panginoon, ipapangalan ko rin, okay, sa mga mananagumpay. At yun na nga po, hindi dapat tayo ma-confuse. So, may literal city, ang pangalan New Jerusalem. Merong spiritual city, na ang pangalan din naman niya ay New Jerusalem. At yun yung bababa na mula sa langit, sabi ng Scripture. So, I believe sapat yun. So, marami pa dapat tayong masilip. But anyway, mahalaga, we will know better when we get there. Okay? So, minsan sabi ko sa inyo, I don't believe na yung mga planets na yan ay inilagay lang ng Panginoon na dekorasyon. When we speak about eternal things, ang tipo ng eternal ay yung kalawakan na yan. Sabi ng prophet, when you look at the sky, imagine nyo yung blue sky na yan, hindi nyo yun ma-measure because to begin with, walang hangganan yan. That is the same as eternal. So, malinaw na ang sabi ng prophet na ang bride ay Queen of Heaven. So, it's not just here on this earth, but siya din ay Queen of Heaven. Pag sinabi nating heaven, it's not, of course, just the word. It is also referring to the atmosphere outside this earth. So, salamat sa ating Panginoon. I believe with all my heart. Ang Panginoon nawa ang nagbigay ng inspiration sa atin at tayo ay kahit sa pamamagitan ng imahinasyon lamang ay nakalakbay tayo doon sa tinatawag na 8th day at nakita natin kung ano yung mga kondisyon. So ang ating natalakay ay biblical, ang ating natalakay ay binanggit ng propeta, and lagi kong sinasabi, we are so thankful na nasumpungan natin ang mensahe na ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng propeta, kasi hindi natin pwedeng tanggapin lang yung mensahe at isang tabi natin ang propeta. Remember na message in the messenger
R1 to begin with. At hindi rin din naman natin itaas at i-level na bigyan natin ng papuri at pagsamba ang ating propeta. So salamat sa ating Panginoon sa hapon na ito. Kung ano pa yung mga pwedeng ipasilip ng ating Panginoon, then as we go on, atin po yan matatalakay. So for the meantime, natapos na po itong series natin, magmula dun sa tinatawag na 7 feast, and then yung ikawalong araw. So sa 8th day, umabot din tayo ng apat na pagtatalakay, ano yung mga bagay na nandun sa 8th day. So ang pinaka-highlight talaga niyan, yung groom and bride nandun nakatira sa tinatawag na city. Nandun yung mga redeemed outside the city, but they will live peacefully with that eternal peace. So nakita natin, no sickness, no sorrow, no old age, no death. Wala na po. Wala na pong tatanda ron. Hindi na natin kailangan yung mga inalalagay sa ating mga mukha para hindi yang kumulubot. Doon, we will have a perfect body na talagang kailanman hindi na yan kukulubot dahil hindi na yan ipupulsate ng blood system, kundi ipupulsate yan ng tinatawag na Holy Ghost. So salamat sa Panginoon sa hapon na ito. At tulad ng aking madalas na sinasabi, kung merong mga bagay na kayo ay naguluhan or parang nabitin and you want to ask questions, ako naman din ay pwedeng magbigay ng kasagutan ayon lang sa aking naabot sa mensahe na ito. Hindi po ako parang Superman na kaya kong sagutin ang lahat ng mga bagay. So, kung ano man yung sinishare ko, ay kung ano lang din ang nababasa ko, naaabot ko, na ipinapahayag, I believe din naman ng Panginoon sa akin upang ito ay aking salitain. Salamat sa Panginoon ngayong hapon. I pray na ito ang magbigay sa atin ng inspirasyon upang tayo ay patuloy na lumakad na ayon sa kanyang salita. Because tulad ng nabasa natin, the only way we can be there is when we accept the whole or 100% fullness, perfect Word of God. And we are so thankful dahil yung perfect Word, yung complete Word, yung fullness of the Word ay binuksan sa atin in this last day. Kasi ito yung most deceiving age, ito yung pinaka mapandayang panahon, hindi papayag ang ating Panginoon na tayo ay madaya. Kaya ang ginawa niya ay ipinahayag niya, ibinuhos niya yung kapunuan ng kanyang salita. At pag sinabi nating kapunuan ng kanyang salita, yun ay walang iba, kundi siya na mismo ang nandito sa eksena. Siya na mismo ngayon ang nasa ating mga puso. Okay? Kaya nga sabi ni John, greater is He that is in you than he that is in the world. And that greater na nasa atin, we are part to begin with. We are identified to begin with. Kasi kung hindi, part lang tayo ng tinatawag na other covenants. Pag sabi natin bride, part niya na yan to begin with before the foundation of the world. Pero hindi siya nag-exist, siya ay attributes dahil nag-antay siya ng tinatawag na decreed season para ito ay ma-express, and the only way na ito ay ma-express ay just like Adam. Okay? Sa kanyang death, tinusok ang kanyang tagiliran at lumabas ang way para ma-express ang spiritual Eve. At yan ay walang iba, kundi ang bride niya, hindi lang yung sa ating panahon, kundi mula sa Alpha hanggang dito sa Omega. So salamat sa Panginoon ngayong hapon, inaanyayahan ko muli na tayo ay manalangin, tayo ay yumuko,
Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa hapon na ito, sa kabutihan mo, at sa patuloy, Panginoon, na paghahayag mo ng iyong mga salita. Salamat na nagsugo ka ng propeta sa huling panahon na ito upang ipahayag ang iyong mga salita, ipahayag ang iyong mga lihim sapagkat kailanman hindi ka nagbago. Ang pamamaraan mo ay hindi nagbago, na kung saan ipinapahayag mo ang iyong mga lihim sa iyong mga lingkod na propeta. At nawa ang aming mga narinig ngayong hapon ay magbigay sa amin ng inspirasyon, lalo ngayon na kami ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Nawa ang mga salita na ito ang siyang magbigay sa amin ng lakas, magbigay sa amin ng inspirasyon, magbigay sa amin ng tunay na kagalakan, tunay na kapanatagan, Panginoon. At kung merong mga kahilingan sa hapon na ito, dalangin ko agad, hindi man nila na ipaabot, ngunit alam mo ang lahat ng ito at mahaba ang iyong kamay, Panginoon, na lahat ng ito ay abutin, tugunin ayon sa iyong sakdal na kalooban. Maraming salamat, Lord. I-bless mo mga kapatiran na nasa kanya-kanyang mga tahanan at ganun din, Lord, sa mga kapatiran na nasa malalayong dako na makakarinig, magkaroon ng chance na mapakinggan ito. I-bless mo rin sila patuloy, Panginoon. Maraming salamat sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Nawa, Panginoon, patuloy kaming magkaroon ng kagalakan na makinig at makinig sa iyong mga salita sapagkat ayon sa iyo, Panginoon, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat. Ibinabalik namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyong matamis at makapangyarihan na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Then, watch for our live streaming this coming Sunday. God bless po sa bawat isa.